Tanghaling tapat ay masayang naglalaro sila Mutya at Ligaya sa kanilang bakuran. Nang may makita sila na punso, napagdesisyonan nila itong paglaruan. Ay ate, may maliit na bundok doon. Tara, tignan natin. Dahan-dahan ha, maputik. Okay po. Madulas na. Habulin kita ate. Ano? Taya! Oh, nagugutom na ako. Uwi na tayo. Ate, ang saya pala maglaro doon, no? Oo nga, balik tayo doon mamaya. Sige po, mamaya pagtapos natin kumain. Ano kayang nilutong pagkain ni nanay? Nagugutom na ako. Nang makapasok na ang magkapatid sa kanilang bahay, ay agad silang inutusan ng kanilang nanay na pumunta ng banyo para makapaghugas ng kamay. Mutya, mahugas lang muna kayo ng ating mo sa bayan para makakain tayo. Sige po, ha? Ate, bakit sabi ni Mama na may nakatira daw sa maliit na bundok? Hindi ko din alam, Mutya. Siguro ang tinutukoy ni nanay na nakatira doon ay yung mga insekto. Ligaya! Bakit ang tagal yung magugas na kamay? Pwede na kayo dito para makakain na tayo. Saglit lang po, ma. Malapit na po kaming matapos. Bato. Habang kumakain, ay nag-uusap si Ligaya at Mutya tungkol sa kanilang susuotin para bukas, dahil sila ay dadayo ng misa sa simbahan. Talo ako. Mga anak, kakaroon mo na yan. Kumain mo kayo. Oo nga pala. Ate, anong susuotin natin para sa misa bukas? Aba, oo nga, no. Nakalimutan ko na wala pa tayong naihahanda kasuotan. Ano kayang maganda? Bakit hindi nyo na lang suotin yung kamisa at kaya ninyo? Total, maayos pa naman ang kondisyon na. Oo nga. Pagkatapos nilang kumain, biglang may naalala si Ligaya. Mutya, naalala mo ba yung pinapahanap ni nanay na kamisa at saya? Opo, hanapin na natin yun. Saan ba nilagay ni nanay ang saya? Sabi niya nilagay niya lang daw yun sa may tokador. Ito ba ang hinahanap natin? Oo, ito yun. Bakit may butas? Tara, tahiin muna natin, baka magalit si nanay. Mamaya na ate, maglaro muna tayo. Di ba magagalit sa atin yung si nanay? Hindi yan, tara na. Sige na nga. Lumalalim na ang gabi at kauuwi lamang ng magkapatid galing sa labas. Ang bungad sa kanila ay ang sermon kagad ng kanilang ina. Upang maintindihan ng kanyang mga anak ang kanyang bilin, ikinuwento ni Teodora ang tungkol sa mga duwende. Mga anak, paalala ko sa inyo, wag na wag kayong lalapit sa pinso. Dahil may nakatirang duwende doon. Alam niyo ba? Kilala ang mga duwende bilang katulad sa mga pangkaraniwang tao. Sila'y switik sapagkat mababait at matulungin na nilalang. Ilan sa mga kapilyuhang ginagawa nila ay ang pagsira sa mga muwebles at mga larawan, pagbasag sa mga salamin, baso, plato at tasa. Kung hindi sila makahanap ng mga bagay na sisirain o babasagin, kinukurot nila ang mga pisngi, braso at katawan ng mga tulog na babae upang maging mabigat ang pakiramdam nila pagkagising. Ngunit, kung hindi kinaasaran ng mga duwende ang mga nakatira sa bahay na madalas nilang bisitahin, nagpapakita sila ng kagandahang loob. Sinasabing dinadalhan nila ang mga kaibigan nila ng mga masarap na pagkain at ipinagtatanggol sila mula sa mga masasamang nilalang. Sa gabi rin noong araw na iyon,
nang nagtatahiri ng magkapatid ng Kamisa at Saya. Nakakatakot yung kwento ni nanay, no? Opo nga eh. Hindi naman siguro totoo yun, no? Hindi naman siguro. Simula nang umusbong ang kwento na ito, ang bayan ng Legazpi ay naging maingat at gabi-gabi na isinasara ang mga kanilang bintana at pintuan ng kanilang tahanan bago sila'y matulog, dahil sa takot na mangyari din sa kanila ang ganyang klase ng pangyayari. At dito nagtatapos ang ating kwento na nagmula sa Bicolanong literatura na pinamagatang Ang Duwende.